Sec, sir, may tanong po ako. Number one na tanong. Ang dami pong kumakalat na mga sinasabi nila sila daw ay may mga lisensya na mag-offer ng Hajj. Sa inyo po ba, sino po ba talaga yung mga, pwede po ba kayong maglabas ng mga listahan kung sino yung mga pwede talagang mag-offer ng Hajj? Meron po ba kayong listahan ng mga travel agency? Sa SEC, sa inyo po? Di ba sa inyo nagpaparehistro yung mga yan, mga travel agency? Yes, Mr. Chair, but as regards to their operations as to whether they offer Hajj packages, uh, we do not have visibility on those, Mr. Chair. We only can check their corporate compliance, especially regarding their compliance with the corporate records. Tulad po nung Al-Haramain na yun, naka ano po ba sa inyo yun? Yes, Mr. Chair, we check and they are SEC registered naman po. Paano kaya yun, ma'am? Ang dami nilang, ilang libo ba yun? Attorney Haron, ilan ilan libo yun? Yung kanilang ano? Ang dami yun eh. Marami silang na... About subdivision. 2,000 plus, Your Honor. 2,000 plus, ma'am? Paano ba yun? Paano namin mahahabol yun yung ayaw na magpakita? 2,000 mahigit na tao. Tama po ba? 2,000? Mr. Chair, with me is Sir AJ from the Enforcement and Investigation Protection Department who can answer the questions, Mr. Chair. Okay po. Sir, Good afternoon po, Mr. Mr. Abul Kair. Muslim. Abdul Kahir, Makabato. Opo. Tigas itong pamilya nito. Bale, Mr. Chair, na-assign po kasi sa akin yung case to investigate. So, December 4 po, na-endorse po sa department namin and immediately, naglabas kami ng advisory regarding doon sa fraudulent activities alleged. Tapos po, nagbigay na rin kami ng letter comment doon sa company. So, actually, bukas po yung deadline nila to reply. Tapos po, nagbigay na rin po kami sa DOJ ng assistance. Humingi na rin po kami to preserve yung social media postings nila. So, potentially kung magagamit... May kaso na po ba na i-file? I believe meron ata sa Zamboanga na i-file ata ng NCMF sa prosecutor's office po. Based po doon sa complaint nila for revocation. Magkano po kaya katagal para bago tayo makakita ng resulta? Kawawa naman yung mga tao, 2,000. Alam mo naman, kapatid ka namin sa Muslim, di ba po? Alam mo naman, yung niyat ng tao na mag-Hajj, hindi yung pera lang eh. Buong buhay mong hinahangad yun. Sorry kung na medyo naiyak ako, brother, kasi balik Islam ako eh. Masyado kong binavalue yung Hajj. Tapos mawawala. Lolokohin ka ng kapatid mo din, masyadong masakit yun. Oo, sana mabilisan natin yung takbo ng hustisya. Kasi pinag-ipunan nito, kapatid. Marami dyan nagbenta ng kalabaw, lupa. Umasa sila na makaalis. Sana dumating yung panahon na ma-actionan natin ito dahil hindi lang ito ngayon nangyari. Paulit-ulit na ito na may ganitong klaseng... Hindi ko nga masabi kung anong word ang gagamitin ko sa... Para ang hirap isipin na kapatid nating Muslim ang gumagawa nito. Ito ay parte ng ating 5 haligi ng Islam. Maliwanag na sinabi sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung magagawa mo ng isang beses sa buhay mo, gawin mo. Tapos hindi ka matutuloy dahil niloko ka. Sana tulungan mo kami, kapatid. Alam namin nandiyan ka para inilagay ka dyan para tulungan mo kami na hindi na maulit to.
Wag na sana mahinto na. Maasahan namin, Brother Abdul Kahir. Yes po, Mr. Chair. NCMF, nasa ba NCMF? Ito. Brother, Assalamualaikum. Ito, ano ko ito? Best friend ko na ito. Lagi nandito si Brother Ali. Brother, ano ba itong... Meron naman akong nakita na video na nag-o-offer sila ng Hajj travel packages. Pwede ko bang malaman kung ito ay legal ba ito na gawin ng kahit na sino nating mga kapatid? Assalamualaikum and magandang hapon po, Mr. Chair. With regards, we need to clarify po kasi what you mean by packages. Again, tulad po nung previous committee hearing last year, nung una po nating ipinasa tong proposal na ito, when you talk about Hajj, essentially, the arrangements as far as the NCMF is concerned is with regards dun sa accommodation, dun sa travel, and basically logistics po while at Saudi. Now, insofar as NCMF is concerned, yung serbisyo kung binibigay namin sa tao is yung pag-secure nga ng specific na yon. But we cannot consider it as a package in the sense na commercial, sabihin nating travel tour package of that sort. I think that would be a disservice dun sa ginagawa. Kasi in reality, yung po yung necessary services required para makapag-perform ka ng Hajj to begin with. So as far as NCMF is concerned, kung ano man po yung particular na housing, logistics, and whatnot na napili for that year, yung na-procure, yun po yung para sa pangkalahatan. Ngayon, kung may mga individual ho na nagsasabi silang packages nila, then right then and there, pwede po nating sabihin hindi po yun legal. Kasi ang tanging institution as of now, presently, that is recognized hindi lamang ho ng batas natin, but as far as the Kingdom of Saudi Arabia is concerned, na mag-arrange ng facilitation po nitong mga to, is si NCMF. And si NCMF po, hindi po namin siya ina-advertise as packages. Kasi to begin with, when you say packages, parang ang assumption mo dyan, may choices ka. In reality kami, wala, tulad po nung pinaliwanag namin before, wala namang pong choice eh. Kami, we try to get the best possible given yung circumstances ng particular niyan. So kung may nagpo-posto na kesyo, ito yung packages namin, particularly kung Hajj ho ang nakalagay, then right then and there, pwede ho nating sabihin mali ho yun at hindi ho yun angkop sa kung ano yung dapat. Meron po bang ginagawa ang NCMF para yung mga kapatid na yun makausap at sabihing illegal yung ginagawa nila? Ang primary po, taon-taon po actually even before po nitong sa Al-Haramain, standard naman po kasing nagiging kinagawian ng NCMF na yung pagko-conduct po namin ng Hajj Awareness Program. Ginagawa po yan in all of the major regions kung nasaan po majority ng ating mga attending pilgrims. Part po ng ating Hajj Awareness Program is informing them sino yung mga sheikhs na pwede nilang lapitan, na pwede nilang idulungan para i-perform yung kanilang Hajj, as well as kung sino man po yung mga travel agencies na pwedeng mag-facilitate nung airfare lamang nila. Again, yung Al-Aramain, dumaan ba sa inyo yun? Yung Al-Haramain po, for matter of disclosure, 2020, last silang, they were actually accredited as travel agency nung 2024 po. But kailangan po naming linawin. Pag sinabi po nating travel agency, ang tanging nilang ginagawa or ang tanging pinoprocure na services sa kanila is airline ticket. Wala pong ibang bagay. However, yung visa po, lahat sa kay NCMF po yan. Ticket lamang po. Literally, pag-facilitate ng booking ng ticket. Ngayon po, si Al-Haramain, after 2024, hindi na po siya na-renew as accredited travel agencies because of, actually po, may marami pong transactions na nagka-problema sa kanila at minabuti na hong hindi ma-renew yung kanilang accreditation. So, nung nangyari po itong issue kay Al-Haramain, medyo na-caught off guard din po kami kasi hindi namin inisip na maglalakas loob silang sabihing gawin nga po kung ano man po yung kanilang mga ginawa. Kasi to begin with, alam nila ticket lang ang pwedeng igawin ng travel agencies once you transact with the NCMF. At alam din po nung, andito po, may mga travel agencies po tayong nandito, alam po nila ticket lang ho ang fina-facilitate nila sa Hajj operations. Wala ho silang ibang participation other than ticket. So kung may magpo-post ho na kaya nilang mag-procure ng services, etc., right then and there, red flag na po yun at minamabuti po ng
Bureau of Pilgrimage and Endowment namin during nga po yung Hajj awareness programs namin, ipaalala na ang kausapin nyo lamang, ang lapitan nyo lamang is itong mga to kasi sila yung alam naming tumutupad sa kanilang mga alituntunin no? At aming mga alituntunin. Ang NCMA po ba nakikipag-cooperate na po sa farm? Para kasi maraming na biktima sa farm eh. Actually po, andito po ang Bureau of Ayun. BPA po Opo. nila. And we would like to at least inform po yung committee nyo. Recently po, nagkaroon na po ng memorandum of agreement ang BPA at saka ang BPE namin whereby we undertake to jointly at least facilitate paano ho pwedeng matulungan namin ng isa't isa with regards to sa implementation ng ating mga Hajj programs not only sa loob ng BARM but also outside of BARM. Napakahalaga po yung coordination natin. Kasi kawawa talaga, brother. Meron pa po akong isang concern, nakapanood pa ako ng isang commercial na nag-o-offer sila ng Hajj savings plan with cashback. Meron po bang ganito sa NCMF? Nabigay din po sa attention po namin actually with regards dan si Hajj and Umrah plan. Nung nabigay po sa attention namin po tong matter na to, minabuti po ng opisina namin na kausapin po sila. Now, insofar as yung Hajj activities nila are concerned, which is yun po yung directly meron kaming concern, yung activities po nila is actually coursed through the NCMF. Hindi po sila nagfa-facilitate ng sarili nilang activities. It just so happens na yung, again, nilinaw din po namin yan kasi yung tungkol po dyan sa binanggit yung advertisement, binanggit po namin na insofar as yung financial aspect, yung financial product is concerned, tinanong namin sila kung it's the type of product that would require necessary secondary licenses. Ang commitment naman po nila is that if part nga yun ng kailangan and they will undertake to secure the necessary license, meron po silang ganong commitment sa amin. But insofar as yung Hajj, particular Hajj nila, part po yung normal na proseso ng amin. Yung other aspect po nung kanilang post, na pinuna na rin po namin, binigay namin sila, although labas po yun sa aming mandato, meron na pong pag-uusap na aayusin man nila kung ano man po yung kailangan nilang ayusin patungkol dyan. Opo, dapat siguro dahil meron din pong nagpapasalamat po tayo sa SEC, may ang ganda ng advisory nila. Dapat siguro maging maagap po tayo, brother, yung mga ganito. Hindi naman natin sila hinuhusgahan. Opo. Pero meron tayong gobyerno kasi na kailangan natin sundin. May mga proseso tayo na kailangan sundin bago ka mag-advertise. Lalo na yun, kumukuha sila ng pera eh. Parang ang nangyari, pwede mo daw hulug-hulugan. Uhulug-hulugan mo yung pag-hajj mo. Hanggang sa makapag-hajj ka, parang financing na to. Pagka ganitong financing, ibang lisensya na ito. Opo, Mr. Oo. Chair, actually yun po yung binanggit namin sa kanila that they should tread very carefully kasi as much as yung mismong Hajj, ginagawa nila ayon sa dama, yung very thin line po nga yung ginagawa nila dahil andito pong SEC. Yung ganong klaseng aktibidades requires a secondary license. Opo. Kinumit naman po nila, at as far as we are concerned, kinumit nila that if and when that is necessary, they'll do it. So ang akin po, I think, Huminto pa po. Huminto na po sana muna sila. Huminto na muna. sa Medyo. pagkakaintindi po namin, Mr. Chair, I think sa kanila, tulad po nung sabi niyo, siguro medyo na-excite sa pag-post. I think, kasi tama po kayo eh. It's one thing na sabihin mong ginagawa mo. It's another. I-class yun eh. I-class. Opo. Gusto mong tumulong pero So, may batas tayo. Tama po, Mr. Parang Chair. ano yan eh. Parang yung gustong-gusto mo nang mag-drive. Nag-drive Dahil may kotse sa harapan mo pero wala ka naman lisensya, wag muna. Tama po. Oo, sana parang ganun lang yun eh. Oo. Meron kang pera, gusto mo magnegosyo, teka muna, kumuha ka muna ng business license. Yung ganun lang po. Sana maintindihan ng mga kapatid natin, hindi po namin kayo nuhusgahan. Kawawa lang po yung mga kapatid natin na ang dami-dami na po, alam nyo ho. Kaya po ako masyadong concerned dito dahil hindi pa po ako senador, problema na itong Hajj. Kaya sana maayos po natin bago matapos ako dito sa 2028. Sana maayos na natin para hindi naman sayang yung pagkakaroon po natin ng Muslim senator
Kasi alam nyo, pag ako nandun sa lounge ng mga senador, 24 ho kami. Pag yung 23, pinag-uusapan nila yung HUDs na nagkakaroon ng lokohan sa HUDs, masakit. Napakasakit po para sa akin. Siguro kung hindi Muslim yung senador, hindi wala sa iyo yun. Pero pag Muslim ka, napakasakit po kasi part yun ng religion natin. Kaya sana po magtulungan po tayo na maayos natin ito. Opo, wala na po akong oras kaya baka may gustong sabihin yung mga kapatid natin doon. Sige po, Attorney Haron. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mahal na Senator, regarding the issue of the Al Haramain, I think this is already settled that the crime of syndicated estafa has been committed. So I asked some of the victims to provide an evidence of payment so that we can file an appropriate action for syndicated estafa po. So ang nakikita po natin dito ay the only solution to prevent this annual Hajj scam is the privatization of the Hajj. Considering that the NCMF is acted as quasi-travel and tours, quasi-service provider, which is prohibited by Republic Act 9997 because it provides under such RA, Section 11, Paragraph A, that in no case shall the NCMF shall collect payment or shall force the pilgrims to buy logistics, materials, and supplies from them, from the NCMF or from their authorized agent or representative. So ang nangyayari dito, because of these nuances, na yung mga tao ay nalilito. Dahil itong Republic Act 9997 ay pinagbabawal ang NCMF to collect payment. So ang nangyari, the NCMF used the SAIC to collect overcharge so that after payment of such overcharge, the NCMF will get the money and there is no transparency kung saan pumunta ang pera. Ito po ngayon ang problema natin ngayong 2026 Hajj. Mayroon ding issue ngayon. Itong 2024 at saka previous, ito rin ang the same issues. There is a repetition of the crimes because itong publish ng NCMF, itong schedule of 2026 Hajj phase, nakalagay dito, mandatory phase, $675.80. Itong nakalagay dito, yung mga ground services, electronic service, camps, based in Mina, transportation, ay covered by this Masa Air Service Package D na pinapabayad ng $942. There is a double charges. Kawawa naman itong mga may hirap na dalawang binabayaran nila para lang mapalaking bayad. Tapos ito namang transportation fee, $274 ay times 3 yung binabayaran kasi kung tutusin, ang binabayaran doon 5,000, ito more than 15,000 binabayaran doon sa transportation. Kung tutusin ito ay 5,000 lamang. So ito po, we are demanding this committee to ask the NCMA to explain where the money paid this $3,300 kung saan pumupunta. Gusto po namin ng transparency. Dahil yan po ang gusto ng Commission on Audit during 9th Congress that we already established this mishandling of Hajj that this 9th Congress recommended the filing of appropriate action, recommended to the Commission on Audit, the Ombudsman, the Sandigan Bayan, IBP, to the concerned government official in the NCMA who mishandled this Hajj. That is why the privatization of the Hajj is the only solution to save the NCMF official from benefiting
these crimes. Kasi po mayroon na silang recommendation na kakasuhan sila para po hindi po sila makasuhan, i-privatize na ito para mawala na po itong mishandling of Hajj. Mawawa po tayo. Because otherwise, if we will not follow the Republic Act 9997, it should be none at all. You are government employees. Now, you must uphold the rule of law because ours is a government of law and not of men. We must respect the law. Otherwise, none at all. Kaya po, we are asking this committee to enact this privatization of Hajj bill so that the Muslim pilgrims should be given due process of law and should enjoy what is mandated by the Constitution, the freedom of religion and the exercise thereof. As I have a client, a Catholic who pilgrims in Vatican. My client paid only 180,000 where he will travel to 12 countries and 2 months. Where in fact this Hajj is only one country. And will travel only 30 days. But the payment is overpriced for $3,300. Almost $500,000. This is injustice, mahal na senador. Kaya gusto hinihingi po namin na mabigyan ng transparency ngayon, 2026 ang payment of Hajj, kung saan pumunta, saan ibinigay. Kailangan namin makita yung mga resibo. Kailangan po namin na ma-privatize na ito kagad para mabigyan natin ng pagkakataon ang mga travelantors na maka-organize ng mga psych. Yung mga psych na yan ay bibigyan nila ng salary, monthly salary, na kung may mga lapses yung mga psych ay babayaran ng travelantors. Unlike if NCMA pang nakahawak, ay kung may mga lapses ang mga psych ay walang magbabayad. So, ang gusto namin ay itong accreditation ng psych din sa NCMA ay huwag nila i-accredit dahil it is prohibited under the Constitution. This is a violation of the freedom of religion, Your Honor. Okay, salamat po, Attorney. Kanina pa po nagtataas ng kamay si Attorney Ali. Attorney Ali. Will mabilis po lang po siguro. Again, hindi naman na po bago yung aming pinag-usapan ni Attorney Haron nung nakaraang hearing. But total lang, pinoint out po niya yung batas. Kung inalim. And I would like to at least respectfully manifest dito sa body na to, whenever you cite a law, whenever you try to interpret a law, you interpret the law as a whole. You do not nitpick the specific portion. Tama po siya. Hindi ko po sasabihin mali. Tama po siya nung sinabi niya, in no instance shall the pilgrims be forced to purchase such legitimate, etc., etc. However, Mr. Chair, kailangan din po nating intindihin, kung babasahin natin yung buong proviso insofar as yung mandatory fees is concerned, ano po bang ibig sabihin natin ng mutawif? Pag tinanong mo kung anong mutawif, and you always have to recognize this in relation to ano yung sabi ni Saudi, ang mutawif is yung bare minimum accommodations or logistics required para makapasok ka ng Saudi. Hindi ka papayagan ng Saudi pumasok sa loob ng where the pilgrimage is kung hindi niya garantisado na kasi hindi siya papayag papasukin ka na doon, wala kang tutuluyan, may mangyari pa sa'yo doon. So as far as Saudi is concerned, necessary and mandatory na before kanya papasukin, before kanya issuein ng Hajj visa, meron ka na nung basic. Tandaan po natin, yung pagpasok mo sa loob ng pilgrimage site, hindi naman lang yung mandatory prayers ang gagawin mo doon. You are there for the period that you want to stay at up to 30 days, if I'm correct me if I'm wrong. So pagpasok mo doon, at least at the bare minimum, yung necessary logistical services required para ma-perform mo yung basic Hajj requirements, dapat meron ka. Ngayon, in addition to dun sa basic Hajj requirements o basic Hajj rituals, pwede kang magstay beyond that, and there are many things that you can do within the pilgrimage site habang ginagawa mo tong mga to. Yun yung sinasabi ng batas na hindi pwedeng pilitin yung pilgrim kumuha ng mga unnecessary, because yung batas na mismo nagsabi shall only collect yung limited to the mutawif and passporting. When you say mutawif, it already includes the basic services. You cannot go into Hajj to begin with without it. So, just to point out, kung ang tatanungin lang natin, pag-uusapan natin, citing the law, respectfully, sana basahin natin ang buo. Now, insofar as yung sa privatization is concerned, we will try to keep this to a minimum, but we have already manifested that as it is currently worded,
I do not think the privatization bill as is worded will answer the problems. Because tulad nga po nung nakita natin ngayon nga pong kami ang may hawak, may nang loloko na Just imagine kung wala na kaming oversight, wala na kaming gagawin diyan. Kung wala nang nakalingon, and again, NCMF lang obviously outside of in deference to BARM. Outside of BARM, NCMF is the only national agency that even has the remotely close mandate na bantayan yung mga ganyang bagay. Pag tinanggal mo pa sa amin yan, pag pinrivatize mo yan, and sabihin na namin gawa kami ng ibang bagay, sa tingin niyo po ano pang pwedeng mangyari in addition dun sa Al-Haramain? So ang amin, respectfully, let us call, let's push for what our positions are, but let's not make it under false pretense. Kasi inulit na po namin to Ang matatalo dito is yung mahirap na pilgrim. Kasi sa totoo lang po, pag pinrivatize natin, alam natin sa lahat ng bagay, pag pinrivatize mo, money is the consideration. And ang punot dulo po ng lahat ng ito, at least ang pinaglalaban ng NCMF, Hajj is not a vacation. Hajj is not a financial transaction. Hajj is a religious obligation na pinangangalagaan po nating lahat. And to our mind, ang reason po kung bakit maraming naloko dun sa Al-Haramain, kasi na-take advantage yung emotion. Napaniwala napaniwala kang mura. Sino po ba naman tulad mo na sinabi niyo, Senator? May mga tao dyan magbebenta ng kalabaw, magtatrabaho ng 30 years, kung ano man yung naipon nila. They'll part ways with it. And then suddenly, merong magsasabi, kaya namin. Yun po kasi yung naging experience namin nung sinubukan na naming punahin, sinasabi pa sa amin, huwag kayong makialam, may magbibigay na sa amin ng Hajj So, it shows po sa atin yung special nature ng Hajj. And tulad po nung minanifest namin the previous committee hearing with regards to this last year, is that may dahilan bakit kinreate yung PhilPA ni former President Marcos Sr. Because meron na rin pong nalokong malalaking batches of people na stranded pa sa barko, hindi sila pinababa. So we don't want a repeat of that now. And in fact, again, we can put our positions, and again, I say this respectively, but let's not do so at the expense na paano mo sasabihin makakatulong sa marami? Yung mahirap na naghihirap Pag pinrivatize mo, meron na po bang pinrivatize na nagmura? With all due respect. I'll reserve, hindi ko na po kailangan ng rebuttal that. But as far as I'm concerned, ang akin po dito, kung hihimayin natin ng mabuti for the Hajj, pinaliwanag na po namin how we do this. For us to be able to get mas magandang services as early as now, dapat yung 2027 Hajj nag-aabono ka na. Meron po bang private organization mag-aabono ng walang tubo? Wala. Wala kang makikitang negosyo na mag-aabono ng malaking halaga para sa bagay na matutulog yung pera mo ng isang taon. So again, I'll close it at that. Alam ko po ang BPM, ang Bago has something to say. Maraming salamat po. Attorney, 5 minutes Kung po pwede, 2. Sige po. Mga Senator, according to Attorney Ali, interpreting a law should be interpreted in whole. But under statutory construction, specifically provided that not the letter that kills, but the spirit that gives life. In interpreting this Republic Act sandali lang, 997, I-acknowledge ko lang yung ating boses ng taong bayan. Senator Erwin Tulfo, na siya po ang kakaupo pa lang niya po na senador. Ang unang-unang sinabi sa akin nito, ayusin natin yung Hajj. Kaya brother, maraming salamat po. Baka meron po kayong gustong sabihin. Hindi? Thank you po, Senator Robin Padilla. Maikli lamang po. Kaya po ako nagkaroon ng interest tungkol dito sa Hajj. Ay may mga sumulat po sa akin at nag-email ng mga kapatid po nating Muslim at nagrereklamo sa Zamboanga. So inimbestigahan ho namin. Malawak pala ang problema na ito. Hindi lang po sa Zamboanga, kundi pati sa Basilan, sa Tawi-Tawi, sa Sulu, and many other parts of Mindanao. So, wala ho nga sinasabi na naloko po sila. Yung pera nila parang napunta sa wala. Ang kinainis ko pa ho, yung dapat na tumulong sa kanila government agency, isa pang kasabwat, yung dapat na may hinihingi yata doon, Robin, Mr. Chair, na kailangan mo munang magdumaan sa parang
health aptitude, parang examination. Pati yun, pinagkakwartahan yung mga kababayan natin. So, with that po, napilitan po talaga ako na kailangan talaga it's high time na silipin po ito at imbestigahan. Mabuti sana kung lahat po naghahadj yung mga milyonaryo. Hindi naman po, yung iba mga negosyante lang. Yung iba talagang nag-iipon. They're trying their best na makahadj kahit once in their lifetime. And fortunately, lulukuhin pa. That's all, Mr. Chair. Sa akin po, kailangan maputol na po ito. And then, ang purpose po natin siguro, kung pwedeng humingi tayo ng ayuda, maglaan ng portion ng budget ng gobyerno para sa mga kababayan nating Muslim tuwing meron po tayong sa national budget na maisingit po natin ito para matulungan po yung mga kababayan natin na cannot afford. Kasi ito po hindi naman po ito bakasyon, kundi po ito religious pilgrimage. Nakasaad po doon sa Quran. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat po, Senator Erwin Tulfo. Pwede nila po ituloy. Opo. Thank you very much po, mga mahal naming senators. Yung tungkol po sa Al-Haramain po, actually po, sa 2024, sila pa yung accredited agency, travel and tours, na nag-produce ng highest numbers of Hajj and Umrah. Because they pay the amount imposed upon by NCMF, the 330,000 more or less. However, in 2025, dahil sila ay nag-collect ng murang payment of Hajj, 80,000 or 100,000 or below, hindi po sila nabisahan ng NCMF kasi po, hindi sila nagbayad kung anong gusto ng NCMF. Kaya po, pag ma-privatize po ang Hajj, ay pwede po makalusot yung mga murang Hajj, yung sinasabing packages. Kaya po, may problema tayo dahil po sa nuances. Ng NCMF ay acted as quasi-travel and tours and quasi-service provider despite the fact ang nakalagay sa Republic Act 9997, ang pwede lang nila i-collect ay yung mutawif na ang nakalagay dito yung mutawif or masaer ay 942. Ito po ang pwedeng i-collect ng NCMF. Samantala, nangungulikta sila ng $3,300. So ito po ay violation sa ating existing law. Kaya ang 9th Congress, during our hearing, the 9th Congress, the Committee on Account recommended the filing of criminal, administrative, or civil case against the concerned NCMF officials. Kaya po, we are asking this body to enact for the immediate enactment of this law in order to prevent these annual Hajj issues. Considering that despite the continuous Hajj scammers, no one of these scammers has been placed in prison. No one of them has been accountable, has been made accountable by the NCMF, despite the existing of plenty of legal team, despite the existing of many lawyers, no victim of the Hajj has been given justice. That is why we are asking this honorable body for the immediate privatization of the Hajj so that we can enjoy our freedom of religion and the exercise thereof. If it is given plainly to the travel and tours, then the travel and tours will be held accountable if there is a lapses of the Hajj. Because this travel and tours has contingency fund to solve the problem or has a revolving fund to pay in advance in order to avail of the promo of Hajj, then the NCMF has no contingency fund or revolving fund to use by the Hajj. That is why, Attorney, yeah. pasensya na po, wala po kami oras. Lipat lang po kami doon. Thank you very much. Opo. Mr. Sulaiman. Thank you, Mr. Chair. Aming mga mahal na senador, Robin at saka si Erwin. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, mga sectoral group ng Lanao del Sur, dahil po nakita namin sa inyo ang kahalagaan ng nasabing Hajj ay kayo po ay
gumawa ng effort para ito ay pagandahin. Mr. Chair, during 19th Congress was established na po yung sinabi po ni Attorney Harun Ali na nag-recommend na po ang 19th Congress to file a case to this department. Kasi po, na-establish na yung collection of fees, yung mga sinabi ni Attorney Harun Ali na walang basihan sa Saudi Arabia. Kasi ang needs po natin dito is transparency. Given na mayroon silang kinukolekta, but the problem, ayon sa sulat nila, during 19th Congress po, it was Committee Report 1302. Very formal na po ito. Mayroong mga critical issues sa COA na ang NCMF itself ay nangungulekta ng walang basihan. It was established already, 1302, with me. So kami nandito, otherwise we will file a case by tomorrow on Ombudsman to ask what happened to this 19th Congress onwards. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Attorney Ali. Actually, Mr. Chair, very simple lang po actually yung concern ko kasi alam ko po lahat po tayo stakeholders dito. Gusto ko lang po sanang malaman kung sino po yung nire-represent ulit ni Mr. Sulaiman. Unfortunately, medyo hindi po kasi kita. Sharp Travel. Ako po yung ginamit nung 2025. Mayroon pa kayong unpaid sa akin na 2 million something doon sa mga ticket ng official. In relation, actually, Receive it na po yun. Sharp I Travel. wanted to raise lang dapat po kasi actually we have communication from the same travel agency saying na hindi siya related sa nila. Anyway, I'll dispense with that one. Ang amin po kasi, again, we reiterate, as far as we are concerned, si Hajj, I think this is one of the major concerns is that talaga pong unique yung Hajj in itself. Aminado po kami, alam namin that yung Hajj does not easily fit into sa general legal framework ng Pilipinas considering minority po ang mga Muslim. In-establish po natin yan, alam po namin. In fact, natutuwa po kami sa NCMF hearing po yung sinasabi po ninyo, Mr. Chair, ni Senator Erwin with regards dun sa intention na sana po baka pwedeng ma-entertain yung idea ng revolving fund. Kasi actually po, yun po yung punot dulo. Kaya po mahirap mag-secure ng services ang NCMF kasi po pera ng pilgrim yung ginagamit. Pero ang nangyayari po kasi as a matter of practice sa Saudi, yung services, yung locations, ang kapupunta, all of these logistics, sinisecure yan on a first come first serve basis. Minanifest na po namin more than 2.8 million pilgrims annually on average ang uma-attend. Tayo po, nagre-range lang tayo from 5 to 7,000 pilgrims. So tayo, wala pong incentive yung mga providers, yung mga logistical providers na bigyan tayo ng priority. In fact, ang madalas pong nangyayari, kung ano na lang po yung natitira. Again, we acknowledge hindi po perfect ang sistema. Alam po namin yan. Kami po nahihirapan. In fact, be our guest, kung pupunta siya ng ombudsman, wala naman po kaming magagawa. Yan nga po yung one of the strengths of the current system. Pwede po kaming ipa-ombudsman. Yung dito po sa Al-Haramain, sinubukan niyo pong imbitahan, hindi po sila sumipot. Sinubukan din po namin silang imbitahan, hindi rin po sila sumipot. So ano po and ito po ina-acknowledge ng SEC na registered sila. But again, kailangan po nating linawin para po sa kaintindihan ng mga tao. Yung SEC registration is merely license to exist, yung corporate existence nila. Wala pong kinalaman yan dun sa kung anong aktibidades. So si SEC, in fact, nag-reach out din po kami sa kanila with regards kay Haramain kasi nga, they performed functions na labas dun sa corporate mandate nila. And that needs to be settled. Yung fact na magpa-privatize ka for the sake of privatization only, hindi po yun nasasagot yung accountability. In fact, kung accountability pag-uusapan, narinig nyo na po, ipapa-ombudsman niya daw kami. Then ibig sabihin po, accountable kami. Yung sa Al-Haramain, napasipot po ba natin sila? Hindi po, kasi nga, again, sa SEC, and this is not SEC's problem, it's just that you cannot also control yung registration Okay. process. But madali po. Pasensya na po, attorney, talagang pinapatawag na po kami na magse-session na raw po. So, gusto ko man pong di na kayo nakapagsalita. Opo, please. Opo, lahat po. Pasensya na po kayo. Isususpend muna po namin ito para iwalay na araw na kayo lang. Pasensya na po kayo. Officially po, sinususpend muna po namin ang pandinig na ito. Maraming salamat po.